Kumusta mga kapatid? Naway sumainyo ang biyaya at kapayapaan ng Panginoong Hesus at ng inyong pamilya. Amen. Ako si Pastor Antonio Jr. at narito ako upang ibahagi ang makapangyarihang salita. Mga kapatid, nag-aalab ang puso ko. Nararamdaman ko na dito ang presensya ng Diyos dahil ako ay nanalangin kanina. Kamakailan lang, ako ay nagmumuni-muni sa salita ng Diyos dito. Ibabahagi ko sa iyo ngayon ang mensaheng magbabago ng iyong buhay. Paliwanag ko muna ang nangyari para maintindihan mo ang punto ko. Mga kapatid, nitong mga nakaraang araw ay nagsermon ako sa simbahan. Pagkatapos ng serbisyo, may lumapit na kapatid na babae at sinabi, Pastor, masaya ka siguro ano? Tinanong ko, bakit po ate? Sabi niya ganito, Pastor, ipinapangaral mo ang salita ng Diyos. Tumutulong at nagbibigay ng payo online. Ginagawa mo ang gusto mo, ako hindi. Nasa tindahan ako nagbebenta ng damit at nagsisilbi sa customer, pero pakiramdam ko nasasayang ako. Mga kapatid, noong sinabi niya sa akin yon, aaminin ko na parang may dumaan na pelikula sa isip ko. Kasi alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Alam ko kung ano ang gusto niyang iparating. Sabi niya hindi niya alam ang tawag sa kanya, samantalang ako raw na nangangaral ng salita ay tinutupad ang tawag ng Diyos. Madalas, akala ng tao na ang tawag ng Diyos ay puro espiritual lang. Alam mo yon? Nagustuhan ko ang pagiging tapat niya, kaya gusto kong gawin ang video na ito para sa iyo. Baka nararamdaman mo rin ang duda at pagkadismaya niya. Baka iniisip mo, si pastor gumagawa ng gawain ng Diyos, tapos tinitingnan mo ang sarili mong buhay. Tinitingnan mo ang mga hirap sa araw-araw, sa mabigat mong routine, at pakiramdam mo na parang walang nangyayari. Kaya magbibigay ako dito ng 3 tips para matukoy mo kung ano ang tawag sa iyo, para malaman mo ng eksakto kung para saan ka tinawag ng Diyos. Amen. Sinasabi sa Biblia sa Kolosas, Kabanata 3, talata 23 at 24. Lahat ng ginagawa natin, gawin natin para sa Diyos, hindi sa tao. Amen. Dahil kay Kristo tayo naglilingkod at sa Kanya galing ang gantimpala ayon sa Biblia. Madalas gusto nating gumawa ng bagay para makuha ang pag-aproba ng iba. Madalas, ito'y dahil gusto nating makaramdam ng saya, ginhawa, at magmukhang maayos sa iba. Pero isipin ninyo si Jesus, mga kapatid. Alam niyang tungkulin niyang pumunta sa krus. At sa gitna ng paghihirap ay sinabi niya sa Diyos Ama na ang kalooban nito ang masunod, hindi ang sa Kanya. Kaya handa si Jesus, mga kapatid, na magdusa hanggang sa huling patak ng dugo dahil sa pagmamahal niya sa akin at sa iyo. Marami ring naniniwala na ang pagtawag ay laging maganda, mga kapatid. Hindi ba? Ipapakita ko ito ngayon pero mahalagang pakinggan mo ang mensahe hanggang dulo. Alam mo kung bakit. Dahil ipapakita ko sa iyo ang malaking kasiyahan at ang malaking gantimpala na matatanggap mo kapag sinimulan mong tuparin ang kalooban ng Diyos. Kung hindi mo pa tinutugon ang tawag ng Panginoon, magsimula na tayo ngayon. Hihiling lang ako ng mabilis. Para mag-subscribe ka sa aking channel, i-click mo ang button sa ibaba ng video na mag-subscribe at sa tabi nito, i-activate mo ang bell icon na lalabas at piliin ang option na lahat. Dahil gusto kong matanggap mo ang mga susunod na video na ilalagay ko. Okay, kaya tara na mga kapatid. Una, nais ko munang itama ang maling akala mo tungkol sa kung ano ang banal at ano ang karaniwan. Alam mo, maraming tao ang frustrado. Pakiramdam nila mula Lunes hanggang Sabado ay basta na lang sila nabubuhay. Nagtatrabaho sila at nag-aasikaso ng bahay. At iniisip nila na tuwing linggo lang kapag pumapasok sila sa simbahan, doon lang nila tunay na natutupad ang layunin ng Diyos. Mga kapatid, hindi ito naaayon sa Biblia kahit kailan dahil ang iyong tawag ay nangyayari sa lahat ng oras. Mula sa oras na ikaw ay gumising hanggang sa oras na ikaw ay matulog. At naisip mo na ba na si Jesus, halimbawa, bago niya simulan ang kanyang pampublikong ministeryo sa 30 anos de idade, ele mas malaking bahagi ng kanyang buhay ay nagtatrabaho bilang karpintero, gumagawa ng isang karaniwang bagay na maaaring isipin ng marami na hindi naman espiritual. Isipin mo, anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo. Maraming taon niyang ginugol sa pagliha ng kahoy, paggawa ng mesa, pagkukumpuni ng bubong at pakikipag-usap sa kliyente araw-araw. Nakakatuwa, di ba? Ngayon,
Isipin mo yung mga tao noon na dumadaan sa harap ng paggawaan ng tatay niyang si Jose at sinasabi, "Uy, dito gawa ang mesa na tatagal habang buhay." Hingin mo sa anak ni Jose, kay Jesus. Napakagaling niyang gumawa, mga kapatid. Sigurado akong nangyayari yon dahil si Jesus hindi siya gumagawa ng basta-basta lang dahil lang siya ang Mesiyas. Sa kabaligtaran, ang pagiging perpekto niya sa gawain ay sumasalamin lang sa kanyang pagkatao. Sa tingin mo ba na sayang ang mga tao ni Jesus sa pagtatrabaho kasama ang kanyang amang makalupa? Hindi, mga kapatid. Sa karpinterya na iyon, Ao fazer um móvel muito bem feito, sa hindi panlilinlang sa kliyente sa presyo, sa pagtupad ng serbisyo sa napagkasunduang oras, si Jesus, sa totoo lang, ay niluluwalhati ang Ama. Amen. Ang karpinterya ang unang lugar ng pagsamba ni Jesus. Kung si Kristo ay nagtrabaho at ibinigay ang pinakamahusay sa trabaho, sino tayo, mga kapatid, para isipin na ang araw-araw nating trabaho at routine ay hindi espiritual? Naiintindihan mo? Ngayon, nais kong buksan ang iyong pananaw sa tawag ng Diyos sa trabaho na laging may palatandaan sa iyong kwento at landas. Wala akong anuman na itinago niya sa akin. aquele trabalho, aquele emprego, as pessoas com quem você conversou, conviveu. Sinasabi nila, 60, 40 araw ng pag-aayuno, mahirap ang mundo. Ako. Você pode hoje começar a observar Sa armada, buhay niya, aleluya. Ngayon, tatalakayin natin ang 3 palatandaan para matukoy ang tawag sa buhay mo. Sa tingin ko, ang una ay mahalaga. Gusto kong magbigay ka ng matinding pansin. Ito yung bagay na kaya mong gawin ng madali. Ito ang iyong kakayahan. Tandaan mo, yan, kakayahan. Alam mo yung bagay na ginagawa mo na sobrang dali lang para sa'yo. Pero para sa ibang tao, parang napakahirap gawin. Alam mo yon? May malinaw na halimbawa tungkol dito sa Biblia at ipapaliwanag ko sa iyo. Sinasabi sa Biblia ang tungkol sa isang lalaking ang pangalan ay Bezalel. Doon sa aklat ng Exodo, nakasulat na pinuspos ng Panginoon si Bezalel ng Espiritu Santo. At para saan? Para ba mangaral? Para ba magpropesiya? Hindi, mga kapatid. Pinuspos ng Diyos ang lalaking ito ng Espiritu Santo para magkaroon siya ng kakayahan sa paggawa gamit ang ginto, pilak at kahoy. Ibig sabihin, tatawagin siyang artesano o artista. Baka ikaw na nakikinig ngayon ay may talento rin sa sining. Pwede mong luwalhatiin ang Diyos sa pagtuturo tungkol dito o paggawa ng larawan ni Jesus. Bakit hindi? Pwede kang magtrabaho rito, kumita, at makatulong pa sa iba sa paggawa ng magagandang larawan. At higit pa roon. Halimbawa, pwede kang magtrabaho gamit ang computer. May iba ring tao, mga kapatid, na mas analytical mag-isip. Tinitingnan niya ang magulong spreadsheet at kusa nang inaayos ito ng utak niya. O kaya naman, yung para sa atin ay sobrang nakakainip. Aminin natin, para sa taong ito ay isang bagay na masarap gawin. Mga kapatid, ganito gumagana ang kaharian ng Diyos. Hindi lang kailangan ng Diyos ng mga pastor, misyonaryo, o pupunta sa Afrika. Naalala mo si Daniel? Ayon sa Biblia, naging mataas siyang opisyal sa Babylonia. Mahusay siyang tagapamahala ng gobyerno na kahit mga kaaway niya ay walang nakitang mali sa buhay niya. Ginagawa niya ito ng masigasig, mataas ang kalidad at lubos ang dedikasyon. Ayon sa Biblia, ang kahusayan ni Daniel ang pinakamalakas niyang pangaral sa bansang di nakakakilala sa Diyos. Ganoon din sa atin. Maaaring ang tawag sa iyo ay sumali sa mga kumpanyang nalulugi, tumulong sa mga pamilyang magulo ang kalagayang pinansyal. Bakit hindi? Maaaring mapagaan mo ang pasanin ng isang pamilya sa pamamagitan ng pagbibigay. conselhos, ajudando pessoas Pag-iwas sa aksaya, pagpapahalaga sa buhay, at paghahanap sa Diyos, gets mo. Baka magaling ka sa halaman at alam mo ang tungkol sa lupa. At maaari kang tawagin, halimbawa, sa agrikultura, paggawa ng dekalidad na pagkain, at praktikal na paglaban sa gutom. Naiintindihan mo? Huwag maliitin ang talento mo. Yan ang ibinigay ng Diyos para magtrabaho ka sa kanyang kaharian. Una, mahalaga ang kakayahan dahil ito ang tutulong sa iyo matuklasan ang iyong tawag. Sunod, mahalaga ang passion mo dahil ito ang nagbibigay sa iyo ng kapayapaan. Huwag kayong malito at isipin na basta gusto lang ito. Hindi ganun, mga kapatid. Ang trabaho ay talagang nakakapagod. Alam natin yan. Nakakapagod talaga ang trabaho.
Pero may malaking pagkakaiba sa pagod na nauubos ang iyong kaluluwa at sa pagod na nagbibigay ng kasiyahan ng pakiramdam ng tagumpay. Kaya, mga kapatid, ang tawag ay yung kahit pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, pag inilagay mo ang ulo mo sa unan, nararamdaman mo na natapos mo ang iyong misyon. Amen. Alam mo ba kung ano yon? Ang kapayapaang ito, mga kapatid, ay hindi nangangahulugang madali ang araw. Hindi ibig sabihin na walang problema, kundi kahit may bagyo, alam mong nasa tamang lugar at oras ka. Isipin mo ang isang doktor na nagbabantay ng matagal, nakakakita ng dugo, matinding sakit at pagdurusa, at pisikal na napapagod. Pero kapag napapatatag niya ang isang pasyente, kapag nakikita niyang bumabalik ang buhay, kapag nakikita niyang naibabalik ang kalusugan ng isang tao, sa oras na yon sobra ang saya niya. Mahalaga yon sa kanya, gets mo? Baka bilang guro, alam mo ibig kong sabihin. Nakakapagod talaga kapag hindi nakikinig ang mga estudyante. Minsan naiisip mo na talagang sumuko, tapos may lalapit na estudyante na dati hirap sa subject, pero ngayon ikinukwento kung gaano na niya ito naiintindihan at sobrang saya niya. Sa oras na yon, ramdam mong natupad mo ang tungkulin at nasa tamang lugar ka, ginagawa ang bagay na nagpapasaya sa Diyos. Kaya mga kapatid, ibinahagi ko ang mga halimbawang ito para maintindihan ninyong ang tawag ay hindi madali, pero nagdadala ng malaking kasiyahan at kapayapaan sa puso. Maraming tao, kahit dumadaan sa pagsubok at nasa simbahan, sila pa rin ang pinakamasaya. Minsan, walang maayos na bahay o sasakyan ang tao. Maaaring nahihirapan siya sa pera, pero sa puso niya ay mayroong kagalakan. Palagi siyang nagdadasal para sa ibang mga kapatid. Hindi ko sinasabi dito na para sundin ang tawag ng Diyos. Kailangan mong talikuran ang lahat. Hindi mo kailangang maging mahirap, hindi mo kailangang mawalan ng anuman. Maaari ka pang maging mayaman at magampanan pa rin ang tawag ng Diyos. Gumagawa ng malalaking bagay, tumutulong ng higit pa sa kinakailangan, tumutulong ng higit pa kaysa sa kaya ng ibang tao. Naiintindihan mo na ba ngayon ang tawag ng Diyos? Konektado ito sa kapayapaan at pasyon na nararamdaman mo sa puso mo, sa bagay na naglalagablab sa loob mo. Amen. Una, suriin ang iyong kakayahan. Pangalawa, pag-isipan ang nagpapasigla ng iyong pasyon. Sa ganitong paraan, tiyak magkakaroon ka ng kapayapaan. At sa huli, gusto kong bigyan mo ng pansin ang iyong pagkadismaya. Tingnan mo ito, mga kapatid. Narito ang isang sikreto na bihira lang sabihin sa iyo ng iba. Madalas, ang iyong tawag. Nakatago ito sa mga bagay na labis na nakakainis sa iyo. Unawain mo ang sasabihin ko. Alam mo, yung mga bagay na tinitingnan mo at gusto mong baguhin. Yung mga bagay na hindi ka mapakali dahil doon. Maaaring nakakakita ka ng isang trahedya na nangyayari, mga taong inaapi. At sa sandaling iyon, nararamdaman mo ito. Nag-aalab ang puso mo at naiisip mong gumawa ng aksyon. Mga kapatid, baka konektado ito sa tawag mo. Nagsasalita ang Biblia tungkol kay Nehemias na namumuhay ng komportable at naglilingkod sa hari sa palasyo. Nang malaman niya ang pagbagsak ng mga pader ng Jerusalem at pagdurusa ng mga tao, hindi siya nakatulog. Umiyak siya ng ilang araw. Masakit iyon sa kanyang kaluluwa dahil pati ang kanyang pamilya ay nagdurusa rin. Pero hindi lang ang kanyang pamilya. Ang buong lungsod ay wasak. Doon niya sinimulan tuparin ang tawag ng Diyos na hindi niya alam na kaya niya. Simula noon, napansin ng hari ang labis na lungkot ni Nehemias at pinayagan siyang tumulong sa kanyang mga kababayan. Si Nehemias ay naging tagapagtayo, leader sa politika at ginamit ng Diyos. Ganon din, hindi mo kailanman dapat maliitin ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Huwag palampasin ang oportunidad kapag binuksan ito ng Diyos gaya ng kay Nehemias. Sungaban agad ang pagkakataon. Amen. Alam ko na maraming naawa sa mga pulubi kapag dumadaan sa kalsada at maganda ito. Mga kapatid, ito ay isang biyaya. Marahil magagamit ka ng Diyos sa isang institusyon ng kawanggawa. Maaaring gamitin ka ng Diyos para tulungan ang mga taong ito. Alam mo, maraming tao ang hindi matiis ang kawalang katarungan sa batas at agad umiinit ang ulo nila. Kailangan ng abogado, kaya dapat mag-aral at magtapos ng kolehiyo o maging hukom. Sino ang nakakaalam, mga kapatid?
Nagsisimula lahat sa pagkadismaya at inis sa puso. Hindi ito kapintasan. Maaari pa nga itong maging panukat. Maaaring gusto kang gamitin ng Diyos sa lugar at mga taong iyon. Amen. Walang silbi. Halimbawa, na ikumpara mo ang sarili mo sa iba dahil malaking patibong ito ng dyablo sa panahon ngayon. Pagbukas mo ng Instagram, makikita mo ang misyonaryo sa Afrika na napapaligiran ng mga bata o ang mga ngaral na maraming tagasunod. At maiisip mo, ay, ang boring ng buhay ko. Pastor, naglalagay lang ako ng paninda sa estante ng supermarket. Mga kapatid, hindi ibig sabihin na mababa ka. Maaaring ginagamit ka ng Diyos dyan. Heto ang halimbawa. Naalala mo ba si Martinio Lutero, isang dakilang tao ng pamilya? Minsan, may sinabi siyang napakagandang bagay. Pakinggan mo ito. Ang Kristiyanong sapatero. Hindi niya ginagampanan ang tungkulin sa paglalagay ng krus sa sapatos, kundi sa paggawa ng magagandang sapatos dahil gusto ng Diyos ang mahusay na manggagawa. At naintindihan mo ba kung ano ang ibig sabihin ni Martinio Lutero dito? Ang ibig niyang sabihin, kapag gumawa ka ng magandang sapatos, dekalidad, sa totoo lang, nagbibigay ka ng mabuting patotoo. Niluluwalhati mo ang Diyos. Naiintindihan mo ba? Hindi ibig sabihin na ang tawag mo dito sa mundo ay basta gumawa lang ng sapatos. Pero sa pamamagitan ng paggawa mo ng mahusay sa iyong trabaho, maaari ka talagang magbahagi tungkol kay Jesus. Ipakita sa iba na konektado ang iyong trabaho sa pagkatao mo at tapat ka bilang Kristiyano. Hindi mo kailangang laging magsermon para mapansin ng tao. Isa pa itong magandang halimbawa, si Apostol Pablo na sumulat ng malaking bahagi ng Bagong Tipan gaya ng alam mo. Sumulat siya at ginamit sa mga himala, pero alam mo bang si Pablo ay gumagawa rin ng tolda? Oo, tama. Sa aklat ng mga gawa, ipinapakita ng Biblia si Pablo na nagtatrabaho gamit ang sarili niyang mga kamay at siya ay tumatahi ng balat, tela, dahil kailangan niyang tustusan ang sarili niya. Sabi niya noon sa mga kapatid, tingnan ninyo, ang hindi magtatrabaho ay hindi kakain. Noong panahon niya, maraming tumigil magtrabaho dahil naniwalang babalik na si Jesus. Sabi ni Paulo, huwag tumigil sa pagtatrabaho at laging maging abala. Tinawag tayo ng Diyos para magtrabaho. Amen. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Naramdaman ko sa puso ko na pag-usapan ito dahil alam ko na isa ito sa pinakamalalaking tanong ng mga tao. At tayo ay magdadasal na. Pero gusto kong maintindihan mo ito. Nilagay ka ng Diyos kung nasaan ka ngayon. May dahilan at may layunin. Hindi ka napunta sa maling pamilya kahit magulo ito. Kahit na dumaan ka sa maraming pagsubok kasama sila kamakailan, pwedeng gamitin ka ng Diyos doon para gumawa ng pagbabago. Aleluya. Magbalik tanaw tayo sa isa pang halimbawa dito, ang halimbawa ni Esther. Para sa akin, interesante ang halimbawa niya dahil nagpapaliwanag ito kung paano tinatawag ng Diyos ang isang tao. Ayon sa Biblia, bago maging reyna si Esther, lumaki siya sa delikadong lugar na puno ng mga taong di naniniwala sa Diyos. Isang araw, sinabi ni Mardoqueo, pinsan niya, ng isang napakagandang pangungusap sa kanya. Sinabi niya, Esther, baka kaya ka inilagay sa posisyong ito para sa ganitong oras. Alam natin na ginamit ng Diyos si Esther para iligtas hindi lang ang kanyang pamilya at sarili, kundi pati ang buong Israel. Dahil nagustuhan siya ng hari at ginawang reyna. Kaya siguro ikaw, diyan sa bahay nyo, ikaw lang ang Kristiyano. Família, mas eu te pergunto uma Sino ang nakakaalam? Baka tinatawag ka ng Diyos maging ilaw sa tahanan. Sabi ni Jesus, tayo ang ilaw ng mundo. Hindi mo pwedeng ilagay ang kandila o nakasinding kandila sa ilalim ng kama. Sa halip, nilalagay ito sa mesa para magbigay liwanag sa buong kwarto. Ganyan din, dapat ipakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating buhay. Aleluya. Ayaw ng Diyos na palagi kang nasa simbahan. Gusto niyang ipakalat mo ang kanyang liwanag. Mga kapatid, ang mundo ay nasa kadiliman. Siguradong umaasa ang Panginoon sa atin lalo na ngayon. Kaya kung ikaw ay isang may bahay, halimbawa, ang iyong ministeryo ay isa sa pinakamahalaga sa mundong ito. Binubuo mo ang bagong henerasyon. Inaalagaan ang anak at asawa. Kapag umuwi ang asawa at anak mo at ramdam nila ang kapayapaan, pagmamahal sa pagkain at malinis na damit, ito ay nagbibigay luwalhati sa Diyos. Naalala ko ang librong nabasa ko tungkol sa buhay ni John Wesley at ang kanyang kapatid.
Nakamit nila ang milyon-milyong kaluluwa para kay Jesus. At alam niyo ba kung paano nagsimula ang lahat? Sa kanilang ina, ang kanilang ina, mga kapatid. Hindi siya nangangaral sa marami, pero inilalaan niya ang oras sa panalangin at pagtuturo sa mga anak niya. Kaya bawat pagsisikap, sakripisyo at dedikasyon ay mahalaga sa Diyos. Tinitingnan ng Panginoon ang gawa natin, kaya makikinig tayo at mananalangin ngayon. Magpasalamat tayo sa Panginoon at hingi na ituro niya araw-araw kung paano siya parangalan. Aleluya sa pagtatapos ng panalangin. Hinihiling ko na ibahagi mo ito. Alam ko na maraming tao ang nangangailangan makarinig ng ganitong salita. Maaari kang maging tagapagsalita ng kaharian ng Diyos at magdala ng pagbabago sa buhay ng marami. Aleluya! Pumikit tayo at manalangin sa pangalan ni Jesus. Papuri sa Diyos Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa bagong araw. Salamat Diyos sa hangin at buhay na bigay ng Panginoon sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Salamat aking Diyos dahil sa kabila ng lahat ng pagsubok, patuloy mo kaming pinatatatag. O aking Diyos, alam ko na hindi mo kami iniiwan. Madalas naming gustong takasan ang iyong tawag, ngunit imposible ito. Panginoon, kapayapaan lang ang nararamdaman namin kapag nasa iyong kalooban. Diyos, inilalaga ko ngayon sa iyong altar ang buhay ng taong nakikinig sa akin. Alam mo, Panginoon, na madalas siyang nagtatago at nananahimik kahit kaya naman niyang tapang ipahayag ang iyong pag-ibig. Kaya naman, humihingi ako ng tawad sa iyo, Panginoon, at hindi lang iyon, hinihiling ko rin ang tapang. Dumating ka po sa buhay ng aking mga kapatid. Panginoon, espiritong magpabagsak sa takot. Sabi sa iyong salita na hindi mo kami binigyan ng espiritu ng duwag, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. O Diyos, naway madama ng taong ito ngayon ang iyong lakas, Ama. Ipinagdarasal ko ngayon ang mga natatakot, nangangamba sa hinaharap at nababalisa. Sa pangalan ni Jesus, pinalalayas ko ang kalituhan sa isipan, kasalanang nakakulong at bigat sa dibdib. Iniuutos ko, sa ngalan ni Jesus, na bumagsak sa lupa ang lahat ng kasamaan at kumuha ng kapayapaan ng taong ito. Panginoon, bisitahin mo rin po ang aming kalusugan. Alam ko na may mga nakikinig dito na nahihirapan dahil sa tuloy-tuloy na pananakit ng ulo at problema sa tiyan dahil sa nerbiyos. Jesus, gamitin mo ang iyong dugo at ibuhos ang kagalingang pagpapahid. Ngayon, Panginoon, inuutos ko, pagalingin mo ngayon sa pangalan ni Jesus, aking Diyos. Ako'y nananalangin din ngayon para sa mga relasyon. Ilan ang mga kahilingan ng panalangin dito, Panginoon? Ilan ang mga tao na humihiling para sa kanilang kasal, humihiling para sa kanilang pamilya? Naniniwala ako, Panginoon, na baka ito na ang oras na inilagay mo ang taong ito para tumulong sa mga pagod at nangangailangan. Panginoon, baguhin mo ang buhay ng iyong mga anak at bigyan ng karunungan para magsalita ng may biyaya sa tamang oras at paraan. Diyos, sana sa buhay ng taong ito, magbalik loob ang kanyang asawa at mga anak. Gayon din, dahil sa lalaking ito, naway magbalik loob sa iyong mga landas ang kanyang asawa, mga anak, magulang at lahat ng kamag-anak. O Diyos, salamat sa lakas na iyong ibinibigay. Lahat ay kaya ko dahil sa iyo. Papuri sa iyo, mahal kong Diyos. Querida, não saia do vídeo ainda. Bata, anak ko, Diyos ko, Diyos ko. Não é coincidência você estar me ouvindo. Sabihin mo, Kekas, Katoliko, Diyos ko, ang iyong mga kamay. Kinikilala ko na kung wala ka, hindi ako mabubuhay. Jesus, bagamat nababagabag ang puso ko, naniniwala akong ikaw ang prinsipe ng kapayapaan. Patawarin at baguhin mo ako. Gusto kong maging katulad mo. Gusto kong makasama ka araw-araw hanggang sa kawalang hanggan. Kaya't ipinapahayag kong ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas. Naniniwala akong namatay ka sa krus para iligtas ako at akuin ang parusa para sa aking mga kasalanan. Jesus,
Patawarin at baguhin mo ako. Isulat mo ang bagong kwento ko sa iyong pangalan. Salamat, Amen. O Panginoon, aking Diyos at Ama, nagpapasalamat ako sa iyo. Ang lalaking ito at ang babaeng ito ay taimtim na nanalangin. Sabi sa iyong salita, tuwing nagsisisi ang makasalanan, may pagdiriwang sa langit. Ang nakaraan ay binubura at isang bagong kwento ang nagsisimula mula ngayon. Isang kwento ng layunin at tagumpay sa tagumpay. Nagpapasalamat ako, Ama, at hinihiling kong kumalat ang mensaheng ito at panalangin na parang apoy sa lahat. Maraming tahanan ang nangangailangan. Maraming tao ang nasa mga ospital. Diyos, nandito kami, Panginoon. Gamitin mo kami ngayon upang ibahagi ang panalangin na ito at naway magbunga ito at magbago ng mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos. Uy, pwede ba kitang tanungin? Napansin mo bang madalas hindi maayos ang mga bagay sa buhay mo? Doon, nalilito ka, nadidismaya, at akala mo hindi ka nasasaya dahil sa dami ng problema. Problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família. Pagpalain ka, Amen. Dahil nangyayari ang lahat ng ito. Sigurado akong nahihirapan ka sa isang bagay. Ito ang humahadlang sa iyo na mamuhay ng may kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan. Hindi mo na isasabuhay ang prinsipyo ng salita ng Diyos kahit sinusubukan mo. Pero may pumipigil sa iyo magdasal. May pumipigil sa iyo maintindihan ang salita kaya naliligaw at nabibigo ka. Kaya gusto kong may sabihin sa iyo. Libo-libong tao ang sumali sa kilusang nilikha ko na tinatawag na paglalakbay ng pananampalataya. Nagtagumpay silang lumago sa espiritual, napabuti ang relasyon at naging mas masaya't pinagpala ang buhay nila. Naranasan ko na rin ang pinagdadaanan mo, kaya alam ko kung gaano ito kabigat. Noon, naliligaw ako at alam kong dapat magdasal at magbasa ng Biblia. Pero hindi ko magawa kaya nadismaya ako. Hanggang sa matapos ang matagal na pakikipaglaban, natuklasan ko ang isang paraan para lumago sa aking paglalakbay kasama ang Diyos. At pagkatapos kong magawa iyon, nagbago ang buhay ko ng lubusan. Malaki ang pagbabago, kaya natutulungan ko na ang libu-libong tao araw-araw. Kaya gusto kong mangako ka. Una sa iyong sarili at pati na rin sa Diyos. Nasusundin mo ang lahat ng sasabihin ko dito sa video na ito. Ayos ba? Una, kailangan mong manalangin at tama ang pagbabasa ng Biblia para pumasok ito sa puso mo at magdala ng pagbabago at mabago rin ang ugali mo. Alam ko na madalas hindi mo alam ang gagawin dahil labis kang malungkot at nalilito. Alam ko rin na madalas nawawalan ka ng lakas para magpatuloy. Naranasan ko rin ito ng matagal, kaya alam ko ang pakiramdam. Nagsimula akong makita ang salita ng Diyos sa mas simple at praktikal na paraan. Dahil sa paglalakbay na iyon, nabago ang buhay ko at ngayon ay tumutulong ako sa libu-libong tao na makahanap ng kapayapaan, pagkakaisa at direksyon. Mga kapatid, hindi ko kayang itago lang ito para sa sarili ko. Hindi ko kayang sarilinin ang kaalamang ito. Kaya sumulat ako ng 3 aklat na magiging gabay para madali mong mahanap ang Diyos at makita ang resulta sa buhay mo. Ang unang aklat, ang sandali. Kasama ang Diyos ay magpapalakas ng iyong espiritu at mag-uudyok sa iyong hanapin ang Diyos. Sa aklat na ito, madaling maintindihan ang salita at lalakas ang iyong pananampalataya sa Kanya. Magbabasa ka ng isang mensahe para sa bawat araw ng taon. Tandaan na ang lahat ng mga mensaheng ito ay hinati ayon sa mga paksa. Diretso sa mismong salitang kailangan mo. Pangalawa, ang aklat na buhay ng panalangin. Babaguhin ng aklat na ito ang iyong nararamdaman. Gagamutin ang emosyon mo at magbibigay ng direksyon sa buhay. Mapapansin mong gumagaan ang araw mo dahil ang panalangin ay nagpapakalmang puso at nagpapagaan ng kaluluwa. Amen. Dito makakakita ka ng panalangin araw-araw. Nakaayos din ito ayon sa paksa, tulad ng panalangin para sa pagkabalisa, depresyon, pag-aalala, at pagkakasala. Kailangan mong magdesisyon ngayon. Ang mga panalangin ito ang magpapalakas sa iyo sa paglalakbay mo kasama ang Diyos. Narito ang minuto ng kapayapaan.
Isang aklat na tutulong baguhin ang iyong ugali at gagabay sa iyo para hindi ka na maligaw, ayos ba? May mga madaling gawain sa aklat na minuto ng kapayapaan para maisabuhay mo ito araw-araw. Sabi sa Biblia, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya gusto kong lahat kayo ay may access sa espiritual na pagkain araw-araw. Ibinibigay ko ang 3 aklat sa digital format para ma-access mo kahit saan gamit ang cellphone o computer. Lahat ng ito, mga kapatid, ay abot kayang presyo. Makakatulong ka rin para mas marami pang tao ang maabot ng ating ministeryo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya, bisitahin mo lang ang www.pontojornadadayfaith.com.br na nasa screen. O pwede mo ring i-click ang link sa ibaba ng video sa description. Sige, mabilis at ligtas ito at matatanggap mo kaagad ang 3 kong digital na libro sa iyong email. Para masimulan mo na ang iyong pagbabago ngayong araw din, sige, kaya i-click mo na ang link na nandito mismo sa ibaba ng video. Naway lubos kang pagpalain ng Diyos, mahigpit na yakap.